Sandali lang. Makikita ba kayo bukas? Kanina, napaisip ako nung nagkamali dyan si Kimi. Kumbaga, siguro habang nag-host siya, di ba, sa It's Showtime, habang nagsasalita siya, nagpo-promote siya nung movie nila, malamang sa malamang nasa isip niya si Paulo Kim Pao yan. Tapos nandun si MJ Felipe. But mga kachika, napansin ko yung mga mic na hawak nila from different networks Okay, may nakita ako doon, hawak ni Paulo, mic ng ABS-CBN. Okay, and then meron din akong nakitang isang picture, yung hawak-hawak niya naman mga chika, mic ng TV5. So basically mga chika, feeling ko this is a MediaCon. Magandang araw mga chika, Kajil po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Today is Thursday and let's have some quick good vibes Kim Pao update ulit mga chika. At simulan nga natin yan sa booking ang nangyari ngayong araw sa It's Showtime. So tama narinig nyo mga kachika, kasi sa episode nila kanina, si Kimi na naman yung nabunot nilang lahat. And eto si Kimi naman mga kachika, as usual, walang kawala. Okay, so ang nangyari kasi kanina mga kachika, si Kimi kasi nagpo-promote siya, di ba? Everyday pinopromote niya yung kanilang movie ni Paolo Abilino, which is My Love Will Make You Disappear. Ini-invite niya kanina yung madlang people, yung mga Kim Pao fans na syempre puntahan at panoorin yung magiging performance silang dalawa ni Paolo darating na Sabado. That is March 1 sa SM Dasmariñas mga kachika. Pero kanina si Kimi, sinabi niya panoorin daw sila bukas. So di ba mga chika, bukas is February 28 pa lang. So mga chika, akala ni Kimi March 1 na bukas. Kaya kanina na-realize niyang mali mga kachika yung sinabi niya. Tawa siya ng tawa. Tapos inasar na nga siya nung kanyang mga fellow It's Showtime host, particularly si Bong Navarro tsaka si Jong Hilario. So mga chika, sabi kanina sa kanya ni Bong Navarro, sabi ka Kimi, gustong-gusto mo na kaagad mang March 1. Siguro excited ka na kaagad makita si Paulo. So chika, tawa ng tawa si Kimi kasi wala siyang kawala dyan di ba? Nagkamali siya, di ba? February 28 pa lang bukas. Akala niya bukas na kaagad yung performance nila, which is supposed to be sa March 1 pa naman talaga. Siyempre mga chika, hindi magpapatalo dyan si Jong. Kaya mga chika, direkta niyang tinanong si Kimi, bakit? Magkikita ba kayo bukas? So tinutukoy niya kung magkikita or magdi-date daw ba bukas si Kimi tsaka si Paulo. So mga chika, si Kimi hindi na naman siya naka-deny dyan. Po syempre mga chika, ginatungan pa yan ng ibang mga It's Showtime host. Sinabihan siya na nadulas ka kasi Tapos si Ryan Bang naman sinabi na, bakit magji-gym ba kayo bukas? Yung mga ganun tanungan. Ngayon kung hindi nyo napanood dyan mga kachika, panoorin nyo to. Appear po kami bukas. Diyan po kami sa SM Dasmariñas. At sa linggo naman bukas. Friday pa lang bukas. Friday pa lang. Sabado. Excited ka, Kim. Excited na si Beso. Sabado pa yun. Halata na. Sabado pa pala Sabado yung March 1. Mag-isinin na, sana March 1 na. Sandali lang. Makikita ba kayo bukas? Baka nadulas ka. Mga chika, yan ngayon nangyari kanina. So I have this strong gut feel na tama si Jong tsaka si Bong Pwede kasi na talagang excited lang si Kimi na makita si Paulo. Kasi di ba ang tagal na nung huli nilang kita I think that was last Sunday pa, di ba? Nung sila ay nag-perform, dumalaw sa Malolos, Bulacan, di ba? So mga chika, pwede rin na tama si Jong nung sinabi niya na bukas siguro magkikita ulit si Kimi tsaka si Paulo. Kaya inaabangan ko rin yan mga chika. Posible kasi mga kachika na maispatan ulit tomorrow morning, di ba, na nagja-jogging or nagji-gym ulit si Kimi tsaka si Paulo. Kasi mga kachika, nadula si Kim kanina So syempre kung nanggaling mismo sa bibig ni Kimi yan, may posibilidad, di ba, na mangyari yan. Kaya kanina napaisip ako nung nagkamali dyan si Kimi. Kumbaga siguro habang nag-host siya, di ba, sa It's Showtime, habang nagsasalita siya, nagpo-promote siya nung movie nila, malamang sa malamang nasa isip niya si Paulo Kaya siya nagkamali sa petsa. Tapos nung na-realize niya, di ba, herself, na mali yung sinasabi niya, mga kachika, tawa siya ng tawa. Kaya naisip ka agad, di ba, nung mga kasamahan niya doon, na iniisip ni Kimi that time yung kanyang Prince Charming na si Paulo. So mga chika, another update din tayo. This is a good news, okay? So rated PG, rated parental guidance lang. Movie review ng MTRCB sa first ever movie ng Kim Pao na May Love
love will make you disappear. So tama narinig niyo mga kachika, it means na lahat pwedeng manood kahit bata. Okay, so mga kachika, good news to kasi may isasama natin yung ating mga chikiting. Sakali man na maisipan natin silang isama na panoorin itong pelikulang ito. Actually, medyo nagulat nga ako dyan mga kachika kasi di ba may binitawan si Kimi sa trailer, di ba yung word na S. O ang akala ko hindi siya pwede sa mga bata, okay? Hindi siya pwede sa general audience. Pero dahil MTRCB9 nagsabi niyan, rated PG, okay? Basta may kasamang mga magulang or mas matatanda yung mga bata, pwede silang manood ng My Love Will Make You Disappear. So, di ba, good news yan mga kachika. Buong pamilya kakasama na mapanood ang first ever movie ni Kimi at Paulo. And for our last update today mga kachika, meron akong nakita na mga pictures. Okay, actually ibinahagi ito ni MJ Felipe and then ipinost din ito ng ating Chinita Princess sa kanyang Instagram account. Diyan nga sa mga pictures na yan mga kachika, makikita natin si Kimi tsaka si Paulo magkasama silang ini-interview. So mga kachika, Kim Pao yan. Tapos nandun si MJ Felipe. But mga kachika, napansin ko yung mga mic na hawak nila from different networks Okay, may nakita ako doon, hawak ni Paulo mic ng ABS-CBN. Okay, and then meron din akong nakitang isang picture, yung hawak-hawak niya naman mga chika, mic ng TV5. So basically mga chika, feeling ko this is a MediaCon. Okay, so parang media conference to mga kachika, nandun yung iba't ibang mga media, di ba, ng iba't ibang mga networks para interviewin ating mga iniidolo na si Kimi tsaka si Paulo. Tsaka mga chika, syempre yung isa sa pinaka-inaabangan natin dyan, basta nandyan si MJ Felipe, panigurado merong kilig yan. Di ba, kilala naman natin yan mga chika, straight to the point magtanong si MJ. Di ba, wala nang paligoy-ligoy, talagang didirektahin yan kung ano nga ba yung estado ng relasyon ngayon ni Kimi tsaka ni Paulo. So kung hindi man yan yung itanong niya mga kachika, merong mga tanong yan na paniguradong mahihirapan sagutin ang Kim Pao. Diba? Meron nga siyang itinweet before, I think that was last week or 2 weeks ago, na meron nga daw siyang tinanong, diba, kay Kimi tsaka kay Paulo sa isang interview kung saan hirap na hirap silang sumagot. So huge chances are mga kachika, diyan nangyari yung tanungan na yon. Diba? Pagka gut feel ko lang yan, feeling ko diyan sa media conference or diyan sa interview na yan, ibinato, di ba, ni MJ Felipe yung tanong na yan. So napapaisip nga ako until now, anong tanong kaya mga chika, yung hirap na hirap sagutin ni Kimi tsaka ni Paulo. Unfortunately lang mga kachika, walang ibinigay si MJ Felipe nor si Kimi na iba pang detalye tungkol sa pictures na yan. Okay, ang sinabi lang nila doon ay abangan daw natin. Hindi ko lang din masabi mga chika kung kailan nila ginawa yan kung kailan nila tinik yan. Yari ba yan before the official movie poster release or before the official trailer release? So mga chika, hindi nila sinabi yan, pero isa lang ang masisigurado natin, aabangan natin lahat yan. Before we completely end this video mga chika, singit ko lang din sa mga nakatira dyan sa bandang LA, okay, sa US, mga chika, sa March 8, okay, bibisita dyan si Kimi tsaka si Paulo. Actually, yung event na yan, mga chika, ay pinamagatang konsyerto para sa mga Pilipino. So, yung mga nandyan, mga kachika, ay yung mga awardees, okay, mga tumanggap ng award noong nakaraang MMFF. Pero, mga chika, for some reason, ay isinama nila dito ang Kim Pao, siguro para makapag-promote na rin, di ba, sa Amerika. Kaya, mga chika, good news yan doon sa mga Kim Pao fans, di ba, mga fellow na tagahanga natin, dyan banda sa lugar na yan, sa Lyric Theater po sa LA, nandyan ang Kim Pao March 8. Actually ako mga chika, personally nagulat ako kasi yung March 8 na yan, blanco pa yan sa movie tour agenda ng Kim Pao. So wala pang nakalagay dyan sa simula, pero mga chika, bigla nga nilang in-announce na yung March 8, Sabado, ay makakasama or makakapunta si Kimi tsaka si Paulo sa Los Angeles. So mga chika, out of the country trip ulit yan at isa yan sa mga inaabangan natin palagi, di ba, ng mga happenings nilang dalawa kasi pagka out of the country, madalas yan na mamasyal sila ng magkasama. Siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Abang-abang lang muna tayo ng mga further Kim Pao updates sa mga darating pang araw. Chika Patrol, signing out.